Ah, kaya 16 organizations po yung coalition natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Pangalan po ng Puwersa ng Pilipinong Pinaki at ang ating lawyer na si Atty. Kerry de Mundo. Sa araw po na ito, mayroon po kayo sa pagkakas sa pag-iisari at sabi ngayon po ay mga elektronibigil natin laban po sa pinagpong sa National Power Corporation. Sa araw na ito po, isasampa natin ang aming affidavit para po madaliin ang iba ng investigasyon at magkaroon na sila ng informasyon na maparusahan na dapat parusahan. Kami po ay naniniwala na ang patuloy na controversy ng Meralco ngayon ay dapat na siguro ayusin na natin ang pamamagitan ng justisya. Kasi po, hindi naman po natin madagalayan at tingnan natin mabuti, puro na lang pinag-dibakir. Siguro po, tamang proseso, ito po ang aming isinampang kaso dito sa Ombudsman. Kung sino man yung mga opisyal natin sa Senado at sa Kongreso na may mga ebidensya, tulungan po nila kami at para po mapadali ang pagparusa sa mga dapat managot ng may pagkasin sa Meralco at opisyal ng gobyerno na kasako din. Tingin namin dito nagkakaroon po ng penalty dahil una pa lang kung ang pagtaas ng kurente ay dapat tigilan na ng ERC, dapat hindi yun nangyari. Unang-una narinig ko po ang sinabi po ng chairman ng ERC na talagang pagpasok niya ay nangyari na po, na-aprobahan na yun. Madali lang po yun pwede namang mangyayari doon, pwede namang baguhin niya. Kung nakita niya na advocado po tayong mga consumers, pwede niyang baguhin. Pero hindi po nangyayari yun, hindi natin alam bakit po na hindi nangyari yun. Madali po mangyari at kung talagang kabahuin naman. Ang ating mga senador, nakakampi naman ng Meralco ngayon, hindi natin alam, magsalita sila, ibinuto namin sila, nakakalupot isipin. Yang ng mga senador yan na tinitingnan namin, kakampi pa ng Meralco. Hindi natin alam bakit kinakampihan nila yung Meralco na sobrang pahirap sa ating bayan. Kaya kami po naniniwala sa API na kami po ang sabihin nating magpapalabas ng tunay na katotohanan at para naman po kami rin ang apektado nito, magkakaroon po ng solusyon ang pagpahirap sa ating bayan. Kaya ang nangyayari sa ating yung pagpapahal dahil dito sa sobrang mahal ng kuryente, lahat po pinagamitan ng kuryente yan. Ang ating gasolina, pinagamitan ng kuryente yan. Ang ating bigas, pinagamitan ng kuryente yan. So lahat napaka-importante bagay, pati na po yung ating transportation, kailangan ng kuryente, yung MRT at ilasi natin. So dapat unahin ng ating gobyerno to. Kaya siguro dito sa laban na ito, nanawagan kami kay Pangulong Gloria na seryosohin ang laban dito sa Meralco. Walang arigluhan dito. Kasi naniniwala kami kung pabayaan natin ito, nangyayari na yan noong 2003. Nagkaroon tayo ng refund, pero pagkatapos nun, patuloy pa rin yung pagkaan ng presyo. Patuloy pa rin yung pagkaan ng presyo ng Meralco. So, ang mangyayari kasi dyan, pabayaan natin talagang walang mangyayari sa bayan. Sobrang paghihirap ng mga taong bayan. Kaya siguro, nanawagan din kami sa ating mga media sa ibang media dyan, magpapas naman ang laban namin sa sumisinampa namin dito. Kaya 16 organizations po yung coalition natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Pangalan po ng Puwersa ng Pilipinong Pinaki at ang ating lawyer na si Atty. Kerry de Mundo. Sa araw po na ito, mayroon po kayo sa pagkakas sa pag-iisari at sabi ngayon po ay mga elektronibigil natin laban po sa pinagpong sa National Power Corporation. Sa araw na ito po, isasampa natin ang aming affidavit para po madaliin ang iba ng investigasyon at magkaroon na sila ng informasyon na maparusahan na dapat parusahan. Kami po ay naniniwala na ang patuloy na controversy ng Meralco ngayon ay dapat na siguro
ayusin na natin ang pamamagitan ng media. Kasi po, hindi naman po natin madadala yan. At tingnan natin mabuti, puro na lang yung dibak yun. Siguro po, tamang proseso, ito po ang aming isinampang kaso dito sa Ombudsman. Kung sino man yung mga opisyal natin sa Senado at sa Kongreso na may mga ebidensya, tulungan po nila kami at para po mapagali ang pagparusa sa mga dapat managot ng may pagkasin sa Meralco at opisyal ng gobyerno na kasangko din. Tingin namin dito, nagkakaroon po ng spiral dahil nung una pa lang kung ang pagtaas ng kuryente ay dapat pigilan na ng ERC, dapat hindi yun nangyari. Unang-una, narinig ko po ang sinabi po ng chairman ng ERC na talagang pagpasok niya ay nangyari na po, na-aprobahan na yun. Madali lang po yun pwede namang ang mangyayari doon, pwede namang baguhin niya. Kung nakita niya na agregado po tayong mga consumers, pwede niyang baguhin. Pero hindi po nangyayari yun, hindi natin alam bakit po na hindi nangyari yun. Madali po mangyari at kung talagang kabahuin naman. Ang ating mga senador, nakakampi naman ng Meralco ngayon, hindi natin alam, magsalita sila, ibinuto namin sila, nakakalupot isipin. Siyang ng mga senador yan na tinitingnan namin, kakampi pa ng Meralco. Hindi natin alam bakit kinakampihan nila yung Meralco na sobrang pahirap sa ating bayan. Kaya kami po naniniwala sa api na kami po ang sabihin nating magpapalabas ng tunay na katotohanan at para naman po kami rin ang apektado nito, magkakaroon po ng solusyon ang pagpahirap sa ating bayan. Kaya ang nangyayari sa ating ngayon ang pagpahirap dahil dito sa sobrang mahal ng kuryente, lahat po ginagamitan ng kuryente yan. Ang ating gasolina, ginagamitan ng kuryente yan. Ang ating bigas, ginagamitan ng kuryente yan. So lahat napaka-importante bagay, pati na po yung ating transportation, kailangan ng kuryente, yung MRT at ilasi natin. So, dapat unahin ng ating gobyerno to. Kaya siguro dito sa laban na ito, nanawagan kami kay Pangulong Gloria na seryosohin ang laban dito sa Meralco. Walang arigluhan dito. Kasi naniniwala kami kung pabayaan natin to, nangyayari na yan noong 2003. Nagkaroon tayo ng refund, pero pagkatapos nun, patuloy pa rin yung pagkaan ng presyo. Patuloy pa rin yung pagkaan ng presyo ng Meralco. So, ang mangyayari kasi dyan, pabayaan natin talagang walang mangyayari sa bayan. Sobrang pagsisirap ng mga taong bayan. Kaya siguro nanawagan din kami sa ating mga media sa ibang media dyan, maging patas naman ang laban namin sa sumisinampan namin dito.